Lourdes, ang init-init. Bakit nagtatanim ka pa din? Sumilong ka muna! Kayo pala yan, Aling Erlinda. Magandang umaga po. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Anong umaga? Tanghali na. Kung hindi pa yata ako pupunta dito, hindi ka patitigil sa katatanim. Alam mo bang hindi ito ang tamang oras ng pagtatanim, lalo na ng mga prutas. Dapat umaga o hapon na. Hindi ko po namalayan ang oras, Aling Erlinda. Kaya maraming salamat dahil dumating ka at sinabihan ako. Kung hindi, baka mamayang hapon pa ako huminto. Nako, paano na lang yan ngayon? Aalis na ako, di wala na ang sasaway sa'yo. Po? Aalis kayo? Saan kayo pupunta? Yung mga anak ko, nag-aalala sa kalagayan ko dito. Alam mo naman na liblib tong baryo natin, malayo sa bayan. Kaya naisipan nilang pumunta ako sa syudad at doon manirahan kasama nila. Ganun po ba? Mukhang mag-iisa ako dito. Pero ayos lang po, nandito naman lahat ng kailangan ko. Alam mo, yan ang inaalala ko Kasi ikaw na lang ang nandito, wala kang kasama, tapos babae ka pa naman. Bakit hindi ka nalang lumipat? May mabigat pong rason, Aling Erlinda. Ayokong iwanan ng lugar kung saan may masasayang alaala ko sa anak ko. Kung aalis ako, parang kinalimutan ko na lang din ang lahat. Ay, hindi naman ganun yon, iha. Nasa puso mo pa din siya kahit ganun ang nangyari. Maraming salamat, Aling Erlinda. Pero buo na po ang desisyon ko. Paano na lang kung bumalik siya? Paano kung saktan ka din niya? Matagal ko na pong pinaghahandaan na bumalik yung nilalang na yon. At yun din ang isang rason kung bakit hindi ko kailanman iiwanan ng lugar na to. Ay, mabigat ang loob kong aalis. Gusto kitang kumbinsihin na sumama sa akin Masaya po ako dito, huwag kayong mag-alala. Kung sakali man, bisitahin niyo ako o ako ang bibisita sa inyo. Panindigan mo yung sinabi mo, ha? Hihintayin kita at palagi ka mag-iingat. Kung kailangan mo ng tulong, eto ang numero at address ko. Maraming salamat, Aling Erlinda. Masaya kong niyakap si Aling Erlinda. Ramdam ko ang bigat ng kanyang bawat paghinga. Alam kong mas magiging mahirap na ngayon ang bawat araw ko, lalo na't mag-isa na lang ako. Simula kasi nang dumating ako dito sa baryo, si Aling Erlinda ang palaging tumutulong at bumibisita sa akin. Medyo marami pa noong nakatira dito, ngunit nang mas dumami ang oportunidad sa syudad, lumipat sila. Kaya ang dating maingay na baryo ay napalitan na ng katahimikan. Ihahatid ko na po kayo. May sasakyan ba kayo? Ay nako, iha, wag na. Kasama ko ang anak ko. May tricycle silang inarkila. Magpahinga ka muna at ang lahat ng habilin ko sa iyo, ha? Mag-iingat ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, masusunod po. Bibisita ako sa inyo kung magkakaroon ako ng oras. Palaging bukas ang pinto namin, iha. O siya, magpapaalam na ako. Opo, ingat po kayo. Sa huling pagkakataon, Hukom, kumaway ako. Habang nakikita ko siyang naglalakad papalayo, ay hindi ko mapigilang maluha. Unti-unti ko nang napagtanto na wala na pala akong karamay dito. Ako na lang ang taong hindi pinapakawalan ng nakaraan sa baryong ito. Hukom, napabuntong hininga ako at nanghihinang pumasok sa kubo. Naghugas ako ng kamay at nagpalit ng damit bago kinuha ang malambot na pulang unan na palagi kong niyayakap kapag nalulungkot ako. Hindi nagtagal, bumigat ang tuklap ng mata ko hanggang sa nakatulog na ako. Naalimpungatan ako nang may marinig akong malakas na pagkatok. Sino yan? Teka, ako lang ang tao dito. Paanong... Ay, ang init. Nasaan na ba mga tao dito?
Ang sabi ng matandang nasa tricycle kanina, ito yung bahay ng babaeng yun. Boses ng lalaki? Anong ginagawa ng taong ito sa kubo ko? Paano niya ako nahanap? Lourdes! Lourdes, buhay ka pa ba? Buksan mo ang pinto! Teka, ang tinig na yan, parang pamilyar. Sino ka? Anong pakay mo? Ay, sa wakas may sumagot din. Buksan mo ang pinto, ako to, kapatid mo! Kapatid? Romano? Nagmadali akong tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang lalaking may kapayatan. Halos magkasing tangkad lang kami. Nakasuot siya ng maluwang na pantalon at polo. Kulot ang kanyang may kahabaang buhok. Nakapamewang siyang nakatingin sa akin. Ang mga mata ay nanghuhusga habang ngumunguya ng bubblegum. Hukom, siya si Romano, ang kapatid ko. Matagal na mula nung huli kaming nagkita at hindi ako makapaniwala na pumunta siya rito. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Kanina pa ako naglalakad sa gitna ng daan, no? Pasensya na, pasok ka. Ay, sabi ko na, kahit sa loob nakakayamot tingnan. Ay, sa wakas nakaupo na rin. Ano ba to? May iba't ibang klase ng langis? Mga dahon. Teka, totoong albularya ka? Nauuhaw ka ba? May tubig ako. May soft drinks ba? Ayoko ng tubig walang lasa. Soft drinks? Hindi pa ulit ako pumupunta sa bayan para mamili. Tubig lang ang meron ako dito. Ano ba yan? Nag-alok ka pa. Wala ka naman palang maibibigay. Romano, ang boses mo. Oo nga pala, magkapatid tayo. Paumanhin ha, ate. Bakit ka pumunta dito? Kasi gusto ko. Gusto ko lang alamin kung anong klaseng buhay meron ka. Hindi ako pinanganak kahapon para maging utu-uto. Anong pakay mo? Kailangan ba ni na mama ng pera? Pera? Ako na lang kaya ang bigyan mo kasi hindi naman nila yun madadala sa langit. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba? Sabi mo pa nga alam mo na kung anong pagkatao ko, di ba? Hindi ako pupunta dito kung alam kong buhay pa sila mama at papa para tustusan ang pangangailangan ko. Patay na ang magulang natin? Nagulat ka? Akala ko pa naman gusto mo silang mamatay. Oh, magandang balita para sa'yo. Pareho silang naaksidente. Nahulog sa bangin yung bus na sinasakyan nila. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Oh, bakit? Hindi ba? Ayaw mo sa kanila nung lumayas ka kasama ng nobyo mo, di ba? Hindi ko siya kasama. Matagal na kaming hiwalay nang lumayas ako. Ha, talaga? Ang ibig sabihin ba lahat ng kwento sa akin nila mama at papa? Na pinili mong lumayas dahil mas inuna mo ang landi? Hukom, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinampal ko siya at sinigurong mas malakas yun kaysa sa inaasahan niya. Alam ko ang pagkakamali ko noon pero hindi nila pwedeng sabihin ito lahat sa akin na para bang ako lang ang may kasalanan. Nanginginig ang mga kamay ko noon, Hukom, habang patuloy ang pagtulo ng aking luha. Mali ba ako? Tama naman, di ba? Nabuntis ka at dahil sa ginawa mo, muntik nang atakihin si mama. Tapos anong ginawa mo? Lumayas! Alam mo bang ilang araw hindi kumakain si mama dahil sa'yo? Napakaraming dagok ang nangyari sa pamilya dahil sa'yo. Wala kang alam. Wala kang alam kasi napakabata mo pa noon. Hindi mo alam na muntik na akong halayin ni Papa. Hindi mo alam na madalas akong ikulong ni Mama sa kwarto at hindi pinapakain. Wala kang alam sa dinanas ko, Romano. Hindi ako lumayas dahil lang nabuntis ako. Yun ay dahil ayoko na. Hindi ko na kayang mamuhay sa bahay natin kasama ang mga magulang nating walang ginawa kundi abusuhin ako. At ngayon, sila nang may kasalanan? Alam mo, totoong sinabi nila gagawin mo ang lahat para gawing masama ang imahe ng ibang tao. Gusto mo kasing ikaw ang nakakaawa, di ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo.
Tutal wala naman akong kaalam-alam. Sabihin mo sa akin, nasaan ang pamangkin ko ha? Natutulog ba? Baka nagising yun dahil sa iyak mo. Pwede ba, Romano? Tama na. Nagmamakaawa ako. Wala akong ginagawa sa'yo, ate. Ikaw dyan ang iyak ng iyak. Bakit? Ayaw mo bang makita ako ng pamangkin ko? Patay na siya! Ano? Masaya ka na? Wala na ang anak ko. Matagal na siyang patay. Kinain siya ng aswang. Hukom, napaupo na ako habang ang mga kamay ay nakatabon sa mukha ko. Naninikip ang dibdib ko habang inaalala ko ang nangyari noon sa anak ko. Masaya siyang naglalaro sa labas ng kubo nang bigla na lang siyang nawala. Hindi ko makakalimutan ang pangyayari noong nakita ko siya sa gitna ng gubat. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis dito. Dahil lahat ng masaya naming alaala nandito sa baryong ito. Ano? Aswang? Nababaliw ka na ba? Hoy ate, sabihin mo lang kung hindi mo na kayang lunukin yung kahihiyan. Hindi yung gagawa ka pa ng istorya. Hindi ka na nakakaawa ha? Nakakatawa ka na. Sumusobra ka na, Romano. Ako? Bakit? Sino sa tingin mo maniniwala sa'yo ha? Kinain ng aswang ang anak mo? O wala ka naman talagang anak? Siguro yun ang totoo no? Gumawa ka lang ng rason para lumayas at gawing miserable ang buhay ng mga magulang natin. Nalaso na ba nila ang utak mo? Bakit akong tinatapunan mo na lahat ng galit? Ako lang ba may kasalanan? Oo, ikaw lang! Dahil sa'yo, hindi na ako naalagaan ni Mama ng maayos. Dahil sa'yo, mas lalong naging mahigpit sa akin si Papa. At anong nangyari sa akin? Wala na ang perpektong buhay ko noon. At ngayong patay na sila, saan nila ako tinulak? Sa'yo. Sana binigyan na lang nila ako ng pera para mabuhay ng mag-isa. Kung gano'n na lang palang galit mo sa akin, bakit mo pa ako hinanap? Bakit ka pumunta dito, ha? Bakit? Dahil sa ayaw ko man o gusto, kailangan kita. Dahil kailangan ka din para mahati natin ang pamana sa atin ng mga magulang natin. Ano akala mo? Nandito ako para yakapin ka? Kailangan ko ng pera. Ah, ganon. Bakit hindi mo nalang sabihin na binibigay ko na lang sa'yo lahat ng yaman na sinasabi mo? Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang tigas din ang mukha mo, no? Pues, gagawin ko ang sinasabi mo. Akala mo hindi ko kaya? Wag na wag mo akong hahanapin para manghingi ng pera, ha? Oo! Ayaw ko sa perang galing sa inyo! Hukom, tumayo siya at padabog na lumabas. Buong lakas niyang sinara ang pinto kaya nagulat ako ng bahagya. Naghilamos ako habang ang luha ay patuloy pa rin sa pagpatak. Hindi pa rin mawala ang galit sa puso ko. Gusto ko man intindihin kung anong pinaglalaban niya pero kailangan din niyang malaman na pati ako ay nasasaktan. Gumagabi na nang huminto ako sa pag-iyak. Dahan-dahan akong lumabas at inilibot ang paningin. Nagsindi ako ng gasera at tiningnan kung nasa labas lang ba si Romano. Ilang minuto na akong naglalakad palibot ng bahay nang may makita akong putik na bakas ng paa papasok sa gubat. Ang hugis ng paa nito ay parang galing sa paa ng lalaki. Kusang lumakas ang tibok ng puso ko. Naalala ko na naman ang nangyari sa anak ko. Gabi din yun, mabilis akong tumakbo papasok ng gubat. Romano! Romano! Pumasok ka ba dito sa gubat? Kailangan mo nang umuwi. Romano! Sige, na ako na ang mali. Tutulungan na kitang makuha ang pera mo. Bumalik ka na sa kubo dahil mapanganib sa gubat lalo na ngayong gabi. Romano! Paano kung kinuha siya ng aswang? Hindi. Romano! Nasaan ka ba? Pini-Pini, anong ginagawa mo dito sa liblib ng gubat? May naririnig akong boses. Boses ng babae. Tama, kinakausap kita. Anong pakay mo?
Pwede po bang magtanong sa inyo? May hinahanap ako. Nasaan ka? Lumakad ka ng diretsyo. May makikita kang malaking punong kahoy at may maririnig kang agos ng tubig mula sa sapa. Nandito ako. Napalunok ako. Alam kong mapanganib na magtiwala sa mga tinig, lalo na't gabi at dito pa sa gubat. Nanginginig ang kamay kong naghahanap ng kahoy sa malapit. Nang makakapa ako, agad ko yung pinulot at dahan-dahang naglakad sa sinabi ng tinig. Habang papalapit ako, nakita ko ang liwanag. Napakaliwanag nito na para bang may sinag ng araw na nakatapat sa parteng yon. Nang tiningnan ko kung sino ang nasa likod ng puno, namangha ako nang may makita kong isang napakagandang dalaga. Nakasuot siya ng pinagsamang puti at berdeng bestida. May disenyo itong dilaw na mga bulaklak. Ang kanyang katawan ay pinapalibutan ng liwanag. Nawawala ka ba, Binibini? Nananaginip ba ako? Ikaw? Ako ang tagapangalaga ng lahat ng halaman at prutas sa lupang ito. Isang diwata? Ako nga. Ako si Catalina. Anong ginagawa mo rito? Ako si Lourdes. Paumanhin kung nagambala ko kayo. Kailangan kong hanapin ang kapatid ko eh. Kapatid? Opo, malakas ang kutob kong pumunta siya dito sa gubat. Nag-aalala ako sa maaaring mangyari sa kanya. Pumunta siya sa loob ng gubat? Kinakailangan natin siyang hanapin. Nang makita ko ang pag-aalala sa mga mata ng diwata, umusbong ang takot sa dibdib ko. Mas lalong lumakas ang kutob kong nasa peligro ang buhay ni Romano. Sumunod ako sa kanya kung saan siya patungo. Iba't ibang klaseng ibon ang humuhuni at pumapalibot sa amin. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang liwanag ng diwata. Maya-maya ay bigla siyang huminto. Dito ka lang muna. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pero ang kapatid ko eh. Walang mangyayaring masama sa kanya. Huwag kang mag-alala. Teka, saan siya pupunta? Nasaan kami? Nandito ba si Romano? Teka, may naaaninag akong 2 anino. Romano? Tanya, alam kong ikaw ang may gawa nito. Pakawalan mo ang bihag mo. Hindi ko inaasahan na pupuntahan mo ako. Bakit ka na parito? Kailangan mong itigil kung ano ang binabalak mo. Pakawalan mo ang lalaki. At kailan ka pa nangialam sa ginagawa ko, ha? Matagal na ako nagbabanta sa'yo. Nangako ka sa ating ama at ina. Tumigil ka! Bakit ka ba nandito, ha? Hindi ba't wala naman kayong pakialam sa akin? Kaya umalis ka na! Hindi ako aalis hanggat hindi mo pinapakawalan ng bihag mo. Huwag mong pakialaman ang ginagawa ko kung ayaw mong pagsisihan mo! Sa gilid nila, nakita ko si Romano. Nanlaki ang mata ko nang makita kong nakatali siya sa isang malaking puno at walang malay. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad akong lumabas sa pinagtataguan ko at tumakbo papalapit kay Romano. Nang makalapit ako, agad kong sinubukan na tanggalin ang tali sa katawan niya. Romano, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang palayasin ka. Ano to? Huwag mo silang sasaktan, Tanya! Ah! Bakit mo ako inuutusan? Akala mo ba dahil diwata ka lahat ng sasabihin mo susundin ko? Hindi ko sinasabi sa iyo para sa kapakanan ko, kundi para sa kapakanan mo rin. Talaga? Kilala mo ba ako? Kung bakit ko ito ginagawa, ha? Ang alam mo lang magliwanag at maging perpekto na diwata! Kapatid kita. Kapatid? Kahibangan!
Lumingon ako sa kanilang dalawa nang matanggal ko na ang tali sa katawan ni Romano. Nang makita ko ang kausap ng diwata, nanlaki ang mata ko nang makilala kong siya ang hinahanap ko. Ang kanyang tindig at itsura ang eksakto at hinding-hindi ko malilimutan. Kahit na nanghihina ang tuhod ko, pinilit kong itinayo si Romano at tumingin sa mapupulang mata ng nilalang. Ang kanyang malaking bibig at matutulis na ngipin ay nagbigay sa akin ng lamig sa kalamnan. Hukom, nasa harapan ko ang aswang na kumain sa anak ko. Hindi ko pakakawalan ng bihag ko! Kung ganun, ako ang kalabanin mo. Sa tingin mo mananalo ka sa gamit kong mahiwagang espada? Alam kong alam mo ang tulad mo ay walang tapat sa kakayahan ko. Masusunod, kapatid. Totoo ngang hindi kita matatalo ngayon, ngunit hintayin mo ang pagbabalik ko. Sisiguruhin kong ako ang magiging malakas ng nilalang sa lupang ito. At ikaw, kayo, magiging hapunan ko din kayo. Tanya, bumalik ka dito. Ang kapatid ko, mabagal ang kanyang paghinga. Kailangan natin siyang dalhin sa inyo. Hawakan mo ang kamay ko. Sige. Isang malamig na hangin ang pumalibot sa amin. Bigla ako napapikit dahil sa dami ng dahong lumipad sa ere. Pagmulat ko, nagulat na lang ako nang makita kong nasa loob na kami ng kubo. Tinabihan ng diwata ang kapatid ko. Kumuha naman ako ng unan at kumot. Nakita ko may inilabas siyang buto ng prutas. Kulay dilaw ito at kumikinang. Pinakain niya ito kay Romano at hindi nagtagal, naging normal na ulit ang kanyang paghinga. Hindi magtatagal, magigising na siya. Maraming salamat po. Utang ko sa iyo ang buhay ng kapatid ko. Walang anuman. Sa ngayon dito lang muna kayo. Huwag kayong basta-basta magbubukas ng pinto sa kahit sino. Ang babaeng yon, isa siyang mapanganib na aswang at kinakailangan ko siyang pigilan. Huwag ka mag-alala, poprotektahan ko kayo. Saksi ako sa iyo, Lourdes, sa walang saawa mong pag-aalaga ng mga pananim. Hayaan mong gawin ko to bilang pasasalamat. Kailangan ko nang umalis, Lourdes. Hanggang sa muli. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Nasilaw ako kaya nagtakip ako ng mata at sa isang iglap nawala ang diwata. Napatingin ako kay Romano na mahimbing ang tulog. Hinawakan ko ang kamay niya at dahil sa sobrang pagod at pag-aalala, nakatulog ako. Babae? Anong ginagawa mo sa tabi ko? Nasaan ako? Salamat sa Diyos, gising ka na. Anong gising? Natural dahil buhay pa ako. Bakit ako nandito sa kubo mo? Kagabi binihag ka ng... Tama, kagabi. May nakausap akong isang magandang babae. Gusto ko ulit siya makita. Sumama ako sa kanya papasok ng gubat at... hindi ko na alam kung anong nangyari. Romano, alam kong hindi ka maniniwala pero ang katotohanan ay ang babaeng nakausap at nakasama mo ay isang aswang. Alam mo, kahapon ka pa sa aswang na yan ha. Baliw ka na no? Maniwala ka sa akin. Ikaw ang sunod niyang gustong patayin. Mabuti na lang nakita ako ng isang diwata at tinulungan niya ako. Ay, tama na. Ayoko nang makinig sa mga kwentong pambata mo. Dapat ang kinukwentuhan mo niyan yung mga 10 taong gulang. 20 taong gulang na ako, Ate Lourdes. Hindi ako nagbibiro, Romano. Pasalamat ka, gusto kong makita ulit ang babaeng nakausap ko sa gubat. Kaya nagbagong isip ko. Gusto kong manirahan muna dito hanggang mahanap ko siya. Nahihibang ka na ba? Tumigil ka na nga. Alam kong gusto mo akong palayasin. Pero ilang araw lang ako maninirahan dito, no? Hindi kita gagalawin o kakausapin, kaya huwag kang mag-alala. At saka yung sinabi mong sa akin na yung lahat ng pamana sa'yo ng mga magulang natin,
Huwag mong babawiin ha. Romano, wag mong hanapin ang aswang. Ay, tama na nga, Ate Lourdes. Walang mga aswang. Gumising ka nga. Hukom, tumayo siya at lumabas. Napahilamos ako at nabasabunot sa aking buhok. Nag-alala ko para sa kaligtasan ng makulit kong kapatid. Base sa sinabi niya, mukhang seryoso siyang hahanapin niya ang aswang. Kung hindi ako nagkakamali, ang uri ng aswang na yon ay isang bangkilan. Isang magandang dilag na aswang. Ito ang ginagamit nilang pang-akit sa mga taong gusto nilang kainin. Lumabas din ako ng kubo. Hinanap ko si Romano at nakita kong umakyat siya sa puno ng niyog. Kumuha siya ng 3 buko. Ginamit niya ang matutulis na bato na nakita niya sa pagbiyak ng buko. Ang sarap ng sabaw ng buko dito ah. Matamis. Matamis ang mga prutas dahil may diwata pa lang nandito sa baryo. Ay na naman siya sa mga kahibangan niya. Ay, sabihin mo na lang kasi kung gusto mo ng buko. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo. Akala mo ba matatakot mo ako? Hindi kita tinatako. Ito na. Kumain ka na lang. May bayad yan ha. Ibig sabihin ba nun, may bayad din ang pagtira mo dito? Ha? May bayad? Hindi, wala syempre. Kapatid mo ako ha. Ikaw ang nagsabi niyan. Akin na lang tong buko. Kapatid mo ko eh. Hukom, nakita ko ang pagsuko sa kanyang tingin. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Wala nang nagsalita sa aming dalawa. Pinanatili ko na lang din ang distansya ko sa kanya. Pero Hukom, bigla na lang dumapo sa balat namin ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng pagdilim ng paligid. Napatingin ako kay Romano na nakatingala na din. Mukhang uulan. Pumasok na tayo sa kubo. Susunod ako, mauna ka na. Sige, huwag ka magtatagal ha. Parang malakas ang ulan na paparating eh. Alam ko, matanda na ako. Ay, naku. Hindi ko akalain na ang pag-alis ni Aling Erlinda magiging kasalungat pala sa inaasahan ko ang mangyayari sa akin. Pero bakit pinuntahan pa din ako ni Romano dito? Imposibleng hindi siya makakakuha ng gamit sa bahay para isanla at magkapera. Woo! Ang lamig! Malakas nga yung ulan. Sabi ko nga sa'yo eh, etong toalya. Parang kakaiba tong lakas ng ulan ah. May bagyo ba? Hindi ko alam eh, pero mukhang tama ka. Kakaiba ang ulan ngayon. Malakas at parang galit na galit. Hukom, nanatili kami sa kubo buong maghapon. Nagtimpla ko ng luya para kay Romano at binigyan din siya ng nilagang kamote. Habang tahimik kaming dalawa, sulyap ako ng sulyap kay Romano. May mga tanong na pumapasok sa isip ko pero ayokong itanong dahil ayokong mag-away ulit kami. Kung minumura mo na ako habang nakatingin ka, sasabihin ko lang sa'yo wala akong pakialam. Hindi ko yun ginagawa. Talaga? Kanina ka ba nakatingin sa akin eh? Ano ba problema mo? Romano, bakit mo ko pinuntahan? Alam mo kung bakit ko tinatanong sa'yo. May mas mabigat pa bang rason? Dahil sa pera. Kailangan ko ang kapatid ko para makuha kong lahat ng pera. Pero magagawa mo yun kahit wala ako. Hindi mo na ako kailangan. Hindi na ganun ang patakaran, iba na ngayon. Biglang kumidlat at kumulog ng malakas. Napayakap ako sa sarili ko habang nakatingin sa bintana. Hindi nagtagal, nakarinig ako ng mahinang pagkatok sa pinto. Mahina na ito sa pandinig ko dahil sa lakas ng ulan. Napatingin ako kay Romano na mukhang naririnig din ang munting katok. Romano, wag mo munang bubuksan ang pinto ha. Bakit?
May gusto yatang sumilong. Hindi. Huwag agad tayo magtitiwala. Praning ka na naman. At alam mo ba kapag sinabihan mo ako na wag, mas lalong gagawin ko? Romano, tumigil ka. Tulungan niyo ako. Sino to? Ang diwata, si Catalina. Ano nangyari? Tulungan mo akong ipasok siya sa kubo, Romano. Ang kapangyarihan ko. Bumababa ang temperatura niya. Masyado mabilis ang tibok ng puso niya. Kailangan niya mabalutan ng kumot. Etong gamitin mo. Marami din siyang sugat. Kailangan nating linisin ang kaya nating malinisan. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Sige, sandali lang. Habang kumukuha ako ng gamit, hilutin mo ang kamay niya, ha? Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina at kinuha ang lahat ng kailangan ni Romano. Nilagyan ko din ng langis ang tubig para mas mabilis na gumaling ang sugat ng diwata. Pagdating ko sa kwarto, nakita kong hinihilot ni Romano ang kamay ng diwata. Binigay ko sa kanya ang tuwalya at sinimulan na niyang linisin ang mga sugat nito. Hindi nagtagal, natapos na niya ang lahat. Sinalat ko ang kamay ng diwata at naging normal na ang kanyang temperatura. Dahil sa ginawa niya, Hukom, manghang-mangha akong tumingin kay Romano. Paano mo nagawa yun? Ang ano? Nakita ko kung gaano kaayos ang paglilinis mo sa sugat niya. Pati na din ang paraan ng paglalagay ng bendas sa paan niya. Bilib ka na naman. Siyempre nag-aaral ako, no? Nursing student kaya ako. Nursing? Hindi ba mataas ang tuition niyan? Kaya nga kailangan ko ng pera. Huminto muna ako sa pag-aaral pero babalik din ako sa susunod na taon. O ano? Ba't ganyan ka makatingin? Wala. Pasensya na kung naging walang kwenta akong kapatid. Buti alam mo. Huwag ka mag-alala. Aasikasuhin ko lahat para makapag-aral ka ulit. Tama. Pero bago yan, kailangan ko ulit makita ang dalagang yon. Teka, ano nga ulit yung pangalan niya? Tanya? Romano, makinig ka. Hindi tao si Tanya. Kung ayaw mong maniwala, pakinggan natin ang diwata. Siya makakapagsabi ng totoo. Ay, ewan ko sa'yo. Naiirita ako sa boses mo. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Naiiling akong tumingin kay Catalina na mahimbing na natutulog. Malakas pa rin ang ulan. Bigla akong naalala na may sinabi ang diwata bago siya mahimatay. Hinawakan ko ulit ang kanyang kamay at nanlaki ang mata ko nang maramdaman kong mahina na ang kanyang kapangyarihan. Ano nangyari? Bakit hindi ko na maramdaman ang lakas mo? Bakit nawawala ng liwanag sa iyong katawan? Catalina, aming diwata, ano nangyari? Maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin, Lourdes. Nanganganib ang kalupaan sa baryong ito. Nakuha sa akin ni Tanya ang aking mutya. Ano? Ano mangyayari sa lupa kung ganon? Dahil hindi ako makakabalik sa mundo ko, dahil wala na sa akin ang mutya, magkakaroon ng taghirap sa baryong ito. Ang mga prutas at halaman ay hindi tutubo ng maayos. Anong gagawin ni Tanya sa mutya? Kaya niyang tumawag ng isang halimaw at mas malakas na uri ng aswang. Diyos ko, kaya kinakailangan ko siyang pigilan. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Anong pinagsasasabi ninyo? Ikaw ba ang naging bihag ni Tanya? Bihag? Anong ibig mo sabihin? Mukhang hindi mo naaalala ang nangyari sa'yo nung gabing yon. Si Tanya, muntik ka na niyang kainin. May isa pa palang baliw dito. Romano, magbigay respeto ka sa diwata. Diwata? Siya? Alam kong maganda siya pero hindi ibig sabihin. Biglang umupo si Catalina at itinaas ang kanyang kamay. Lumiwanag ang kanyang kamay, pero hindi ito kasing liwanag kumpara noong nasa kanya pa ang mutya. Ilang segundo lang, unti-unti nang tumila ang ulan. Nawala ang malakas na hangin, kulog at kidlat. Nanlaki ang mata ni Romano at bahagyang napaatras. Hukom, nakita ko ang pagkamangha at takot niya sa kanyang nakita. Sapat na ba ito para maniwala ka?
Paanong? Kailanman hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko, ngunit kailangan ko ng tulong niyo. Kailangan kong hanapin si Tanya. Si Tanya? Oo, ang kapatid ko. Kailangan kong pigilan siya sa gagawin niya. Alam kong gusto niya lumakas, pero hindi ito ang paraan. Mawalang galang po, pero tama ba ang narinig ko? Kapatid niyo ang aswang? Oo, pero hindi kami magkadugo. Ampun siya at nung bata pa lang siya, alam ko nang hindi ko siya tunay na kapatid. Palagi siyang lumalayo sa akin at kumakain ng mga hilaw na karne. Nagpapalit din siya ng anyo na kinatatakutan ng ibang mga diwata. Isang aswang si Tanya? Tama, ngunit alam kong hindi siya masamang aswang. Magbabago pa siya. Hindi totoong aswang si Tanya. Nagkausap kami, naintindihan niya ako. Nililinlang ka lang niya. Hindi, mali ka. Hukom, mabilis siyang tumakbo palabas ng kubo. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Malakas ang kutob kong hahanapin ulit ni Romano si Tanya. Tatayo na sana ako nang makita kong nanghihinang tumayo din ang diwata. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Romano! Romano, bumalik ka! Huwag kang pupunta sa gubat! Aming diwata, tulungan mo ko. Kailangan nating mahanap ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Susundan natin siya. Kailangan mong maghanda. May pwede kang gamiting sandata? Meron akong latigo dito. Mula sa buntot ng pagi. Sapat na yan. Halika na. Kaya niyo po ba? Pwede ko kayong alalayan. Huwag na. Masasayang ang oras natin. Catalina, namumutla ka. Bumagsak ang katawan ni Catalina kaya agad ko siyang sinalo. Napansin kong gumaan siya at mas lalong nawawala ang liwanag niya. Naiiyak ko siyang inihiga sa kama at nilagyan ng kumot ang katawan. Dahan-dahan akong tumayo at pinagpatuloy ang plano kong paghanap sa kapatid ko. Pagkatapos nun, Hukom, lumabas ako ng kubo at paulit-ulit na tinawag si Romano pero hindi ko siya makita. Romano! Nagmamakaawa ako! Para din sa kaligtasan mong ginagawa ko. Hindi mo kailangang maniwala sa amin, pero kailangan mong makinig na mapanganib si Tanya. Romano! Diyos ko, tulungan mo ako. Ang saya ding tingnan na nagkakaganyan ka. Ikaw? Kapatid mo ba ang hinahanap mo? Walang yaka! Huwag mo siyang sasaktan! Bakit naman hindi? Siya na mismong lumalapit sa akin. Ang bobo din ng kapatid mo, no? Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag siya, ako na lang. Hintayin mo ang oras mo. Huwag kang atat! Hanggang sa muling pagkikita? Hindi! Hukom, bigla siyang umalis. Dumidilim na ang paligid at halos wala na akong makita. Wala akong dalang gasera kaya hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang buntot ng pagi. Paulit-ulit kong tinatawag ang sarili kong duwag dahil hindi ko man lang nagawang labanan ng aswang. Biglang nakarinig ako ng kaluskos. Napahigpit ang kapit ko sa buntot ng pagi at hinanap ang pinanggagalingan ng kaluskos. Napatingin ako sa likod ko at nakita ko si Catalinang may dalang gasera. Catalina? Lourdes, mabuti na hanap kita. Akala ko kinuha ka na din ni Tanya. Catalina, ang kapatid ko. Sasaktan siya ni Tanya. Gagawin natin ang lahat para iligtas siya. Nakaharap ko siya kanina pero wala akong ginawa. Naging duwag ako. Lourdes, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Ako ang dahilan kung bakit siya malalagay sa peligro. Katulad nung kung paano ko tinulak sa kapahamakan ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Ang anak ko, kinain din ni Tanya. Pinatay niya ang anak kong walang kamuwang-muwang. At tulad nun, wala akong nagawa. Hindi ko maharap ang aswang na pumatay sa anak ko. Ang kapatid ko. Kaya natatakot ako.
Gusto ko siyang pagbayarin sa lahat ng ginawa niya sa anak ko. Kaya nandito ako, nanatili sa baryong ito, hindi umalis. Pero ngayon nalagay ko pa sa peligro ang kapatid ko. Lourdes, makinig ka. Ramdam ko ang galit mo. Hindi ko man maipapangako na mabibigyan ko ng hustisya nangyari sa anak mo. Ngunit gagawin ko ang lahat. Mailigtas lang ang kapatid mo. Naramdaman ko noon, Hukom, ang haplos niya sa aking likod. Ang init nitong dala ang nagbigay sa akin ng lakas para magkaroon ulit ng pag-asa. Marahan akong tumango. Matamlay siyang ngumiti sa akin. Halos wala na siyang ilaw sa katawan pero pinipilit niyang ipakitang malakas siya. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming naglakad papasok ng gubat. May kutob akong pupunta siya sa sapa kung saan nakita mo ko kahapon. Mas malakas ang mutya ko nandun ito. Ibig sabihin, mas lalakas si Tanya? Ako na ang bahala sa kanya, Lourdes. Kung makita mo ang kapatid mo, dalhin mo agad siya sa ligtas na lugar at umalis na kayo dito pagsapit ng umaga. Pero, paano kung matuloy ang pagpapatawag niya sa halimaw? Paano na ang lupang ito? Mangyayari yon kung hindi ko makukuha ang mutya sa mga kamay niya. Paano ang ibang mga diwata? Hindi ba nila alam ang lahat ng nangyayari? Alam nila, pati ng ama't ina. Ngunit pinakiusapan ko silang ako lang ang haharap kay Tanya. Ngunit bakit? Mas madaling matalo si Tanya kung marami kayo. Naiintindihan ko ang punto mo, Lourdes. Pero kapatid ko pa din siya. Ayokong parusahan siya ng mga diwata dahil alam kong hindi niya makakaya kung sakali man. Pero mamamatay tao siya. Isa siyang aswang. Kinain niya ang anak ko, di ba? At sasaktan din niya ang kapatid ko. Dapat lang niyang harapin ng parusa. Hindi. Naniniwala akong dahil lang yan sa galit niya kung bakit niya nagagawa ang lahat ng iyon. Pakiramdam ko dahil din sa akin kaya nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Kaya ba sinabi mong hindi ka sigurado na mabibigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko? Lourdes, patawarin mo ko. Hanggang sa makakaya ko, babaguhin ko siya. Patawarin mo rin ako. Ano gagawin mo? Bakit ka umaatras? Hahanapin ko ang kapatid ko at ako mismo ang tatapos sa buhay ng aswang na yon. Wag, Lourdes! Kinuha ko sa kamay niya ang gasera at nagmamadaling tumakbo. Alam kong hindi na niya magagamit ang kapangyarihan niya dahil masyado na siyang mahina. Inaalala ko kung saan ang daan patungo sa sapa. Hukom, hindi pa rin mawala ang galit sa puso ko noon. Hindi na ako magiging tulad noon. Magiging matapang na ako. Kahit papareho nating harapin si kamatayan. Nandito na ako! Tanya! Alam ko nandito ka! Lumabas ka! Tanya! Nahanap mo ako agad? Magaling! Magpakita ka! Nasaan ang kapatid ko? Ang kapatid mo? Si Romano? Ang masasabi ko lang, pagsapit ng umaga, hindi mo na siya makikita! Walang yaka! Hindi pa ba sapat ang pagpatay mo sa anak ko? Magpakita ka! Huwag kang duwag! Anak? Yung bata? Kaya pala pamilyar ka. Ikaw ang dalagang nakita ko nung niyayakap ang katawan ng anak mong hiwa-hiwalay na. Gusto mo bang sabihin sa akin kung anong ginawa ko, ha? Harapin mo ako! Papatayin kita! Alam mo bang, sumunod sa akin ang anak mo dahil sinabi ko sa kanyang bibigyan ko siya ng bulaklak? Ang sabi niya, ibibigay niya daw yun sa nanay niya. Ikaw pala yun? At hindi niya na malaya na unti-unti ko na siyang dinadala sa gubat. At doon ko na siya kinain. Hiniwa ko ang tiyan niya. Pinutol ang mga kamay! Tama na! Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko na. Tama na. Gusto mo din bang gano'n na mangyari kay Romano, ha? Hindi. Tanya, gagawin ko ang lahat. Huwag mo siyang sasaktan. Akala ko ba gusto mo akong patayin? Pwes, kung mapatay mo ako, sa'yo na ang kapatid mo. At isa pa, alam mo bang may pagkakapareho ang kapatid mo sa anak mo? Pareho silang mahal na mahal ka. Narinig ko ang mga kwento nila sa'yo at muntik na nga akong maiyak eh. Magpakita ka kung gusto mo mag-toast tayo. Ngayon na!
Huwag ka magmadali. Pumunta ka bukas ng gabi sa gitna ng gubat. Ikaw lang ha, huwag mong isasama ang nakakainis kong kapatid. Kung sakali man, alam mo na mangyayari kay Romano. Paalam! Pagkasabi niya noon, biglang nakaramdam ako ng malakas na hangin na tumama sa tiyan ko. Napaupo ako sa sakit at napaubo ng dugo. Narinig ko ulit ang tawa ni Tanya at alam kong siya ang may gawa nito. Napahawak ako sa tiyan ko. Namimilipit na ako sa sakit. Napagapang ako habang nananalangin na may tumulong sa akin. Hukom, lumalabo na ang aking paningin nang biglang may makita akong babaeng lumalapit. Tinawag niya ang pangalan ko at saktong nawalan na ako nun ng malay. Lourdes! Lourdes! Nasaan ako? Anong nangyari? Bumalik tayo sa kubo. Ginamit ko ang mga langis na meron ka dito. Hindi ko alam kung ano nakapagpagaling sa'yo. Hindi ko na magamit ang kapangyarihan ko lalo na't 2 araw nang wala ang mutya sa akin. Catalina, maraming salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na. Nakita kita dun sa may sapa. Nagkaroon ba kayo ng sagupaan ni Tanya? Muntik na, pero hindi ko siya natalo. Nag-aalala ako. Alam kong hindi mo siya matatalo lalo na't mag-isa ka lang. Oo nga, masyado siyang malakas. Wala ba siyang sinabi sa'yo kung nasan siya at ang kapatid mo? Sinabi? Wala. Hindi niya din sa akin sinabi. Huwag ka mag-alala. Hahanapin natin ang kapatid mo. Tungkol pala kahapon, sana naintindihan mo ko. Hindi ko naman isinasantabi ang nararamdaman mo, pero may iba pang paraan para parusahan siya. Hindi kamatayan. At ngayon naisipan kong kapag makuha ko na ang mutya sa kanya, ako mismo magpaparusa sa kanya. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi ko masabi sa Diwata ang pinagkasunduan namin ni Tanya. Alam kong pipigilan niya ako kaya itinikom ko na ang bibig ko. Marahan lang akong tumayo at lumabas muna. Kinapakuan tiyan ko at naramdaman kong masakit pa rin yon. Lourdes, kung may bumabagabag sa'yo, nandito lang ako. Bakit? Bakit siya inampo ng mga diwata? Ang sabi sa akin ng aking ama at ina, nakalaban nila ang mga magulang ni Tanya. Iniligtas nila si Tanya kaya akala nila isa siya sa mga bihag. Ngunit nang lumaki na siya, dun mas nakita ang kanyang totoong anyo. Hindi pala siya tao. Isa din siyang aswang. Kung alam na pala ang kanyang totoong anyo, bakit niyo pa din siya inalagaan? Hindi lahat ng masama ay mananatiling masama. Hindi ibig sabihin na anak ka na magnanakaw ka rin. Pero yun ang kay Tanya. Ginawa niyang ginagawa ng mga magulang niya. Ang pumatay. Hindi ganun si Tanya. Napakabait niyang kapatid at anak. Kailanman hindi siya sumuway sa aming ama't ina. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Dahilan para maging istrikto ang mga magulang namin sa kanya. Hukom, napaiwas ako ng tingin saka kumuha ng dalandan na nalalanta na. Ang dating matingkad na berde nitong kulay ay napalitan na ng dilaw. Nagsimulang magsilaglagan ang mga dahon. Tumingala ako habang napabuntong hininga. Alam kong nalalanta na ang mga halaman dahil nawawala na ang kapangyarihan ng diwatang nangangalaga sa kanila. Maya-maya hukom, naramdaman ko ang paghawak ng diwata sa aking kamay. Magtulungan tayo, Lourdes. Kailangan ko ng tulong mo dahil hindi ko kayang kalabanin ng kapatid ko na mag-isa. Kahit hindi mo sabihin, tutulong ako. Nasa kamay niya ang kapatid ko. Maraming salamat. Ang kapatid mo, kung kinainitan niya ang anak mo, bakit hindi siya naniniwala na may aswang? Dahil wala siya nung mangyari yun sa anak ko. Kasama siya ng mga magulang ko. Hindi ko nga inaasahan na pupuntahan niya ako dito eh. Nalaman ko na lang na ang dahilan pala ay dahil namatay ang magulang namin at kailangan ako para maasikaso ang mga pamana ng magulang namin. Pero bakit kayo naghiwalay? Lumayas ako.
Hindi ko na kayang manirahan sa bahay namin. Masyado nang mabigat ang lahat. At nung mabuntis ako ng nobyo ko, na tinakbuhan din naman ako at ang anak ko, umalis ako. At simula nun, nagkaroon ng galit sa akin ang kapatid ko. Mukhang napakabigat ng iyong pinagdaanan. Hindi ko alam kung bakit siya galit sa akin. Siya naman ang mas gusto ng mga magulang ko, hindi ako. Parang ang pinagmumulan kasi ng galit niya, hindi dahil wala nang magulang namin. Parang may iba pa. Wala man akong alam sa karanasan ng mga tao, ngunit ako din ay isang anak. Nang umalis si Tanya, ramdam ko ang pag-iiba ng trato sa akin ng magulang ko. Ilang buwan ko ding inisip na hindi na ako mahalaga sa kanila. Baka yun ang naranasan ni Romano. Hukom, natahimik ako noon. Alam kong may punto siya, lalo na't alam ko ang ugali ng mga magulang ko. Ngayon ko lang napagtanto na sa pag-alis ko, hindi lang pala bigat ng nararamdaman ko ang iniwan ko, kundi ang kapatid ko ding walang kamuwang-muwang sa mundo. Dahil doon, kusang tumulo ang luha ko. Pinahid ko yun at pumunta sa aking kwarto. Doon ko inilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ng puso ko. Hinayaan ko ang sarili kong magmukmok hanggang sa gumaan ang aking pakiramdam. Ilang oras na ang lumipas noon, Hukom. Napatingin ako sa labas at nakita kong gabi na. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Lumabas ako sa kwarto at hinanap ko si Catalina. Nakita ko siyang nakahiga at natutulog. Lumapit ako sa kanya at tiningnan ang maamo niyang muka. Nanginginig ang labi ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero ayoko ding malagay sa peligro ang nag-iisang pamilya ko. Maingat akong tumayo at kumuha ng maliit na kutsilyo at ang buntot ng pagi. Lumabas ako at naglakad papasok sa gubat. Tanya! Lumabas ka! Nandito ako! Nasaan ang kapatid ko? Ate Lourdes! Diyos ko, Romano! Anong ginawa niya sa'yo? Ate, huwag kang lalapit! Naliligo ka sa sarili mong dugo. Puno ka ng sugat. Ayos lang ako. Hindi mo na dapat ako pinuntahan. Anong hindi? Kapatid kita at kailangan kitang iligtas. Teka lang, tatanggalin ko lang ang tali sa katawan mo. Anong ginawa niya sa'yo? Siya nga ang hinahanap kong babae. Siya nga, Ate Lourdes. Hindi ba't sinabi ko sa'yong aswang siya? Handa naman akong tanggapin siya eh. Pero kung sasaktan ka niya, hindi ako mananatiling walang ginagawa. Wala kang dapat gawin. Marami kang sugat. Sugat yan sa bawat oras na hindi ka niya sasaktan, ate. Anong ibig mong sabihin? Malakas na si Tanya. Kaya ka na niyang patayin kung gusto niya. Pero nagkaroon kami ng kasunduan. Hindi ka niya papatayin kung hahayaan kong sugatan niya ako. Bakit mo yun ginawa? Dahil kapatid kita. Hukom, hindi pa siya natatapos sa sinasabi niya nang biglang lumabas si Tanya at sinuntok ako sa tiyan. Napasuka ako ng dugo kasabay ng pagtama ng likod ko sa matigas na kahoy. Narinig ko ang sigaw ni Romano. Lumalabo ang mata ko pero pilit kong hinahanap si Tanya. Nasa harapan ko na pala siya. Walang awa niya akong sinakal at itinaas sa ere. Nakita ko ang galit sa kanyang mapupulang mga mata. Ang mahaba niyang dila ay naglalakbay sa aking pisngi. Mabuti naman at pumunta ka dito. Bitiwan mo ako. Bitiwan? Ikaw ang iaalay ko sa halimaw na palalabasin ko. Tanya, bitiwan mo si ate! Nangako ka! Nangako? Hanggang kanina lang yun. Iba na ngayon. Sinabihan ko ang kapatid mong kung mapapatay niya ako, makakaligtas kayo. Ate, wag kang makinig sa kanya! Alam na ng kapatid mo ang kaahantungan nyo. Bakit ka pa nagpupumiglas, ha? Hindi ako hihinto hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang anak ko. Paano mo naman ako kakalabanin? Wala dito ang diwata. Sugatan ng kapatid mo. Akala mo ba dahil nasa iyo ang mutya, malakas ka na? Bakit mo pinapalabas ang halimaw kung totoong malakas ka na, ha? Anong sabi mo? Tama naman ako, di ba? Akala mo ba magiging amo ka ng halimaw na yan?
Hindi! Tumahimik ka! Wala kang alam. Kapag lumabas na ang halimaw, sasakupin namin ang mundo ng tao. Mapupuno ang paligid ng dugo! Iyon ay kung mangyayari ang plano mo. Pinalo ni Romano ang ulo ni Tanya habang hindi siya nakatingin. Hindi yun masyadong malakas pero sapat na para mabitawan niya ako. Agad ako niyakap ni Romano pagbitaw sa akin ni Tanya, saka hinila ako palayo sa aswang. Tumakbo kami kahit hindi namin alam kung saan kami pupunta. Huwag kang lilingon, ate! Romano, kailangan nating magtago. Maabutan niya tayo. Akala niyo matatakasan niyo ako? 22 oras na lang, lalabas na ang halimaw. Dito tayo sa malaking puno. Ate, kung sakaling makita tayo ni Tanya, tumakbo ka na. Huwag kang magpakabayani. Ako ang ate mo. Ako masusunod. Pero hindi mo siya kaya. Shh! Baka marinig niya tayo. Lumabas na kayo! Habang mahaba pang pasensya ko! May dala akong buntot ng pagi. Sa'yo tong kutsilyo. Buntot ng pagi? Pamalo yan sa akin ni nanay noon ah. Pwede ba yan sa aswang? Albularya ako, kaya ako ang may alam. Tanya, ako ang harapin mo. Ako naman ang dahilan kung bakit ka nagkakaganito, di ba? Catalina, sinabi ko sa babaeng yun na hindi ka kasama! At hindi talaga matatanggal sa dugo ang pagiging bida, no? Kahit dito, ha? Wala itong kinalaman sa pagiging bida ko. Ha! May kinalaman! Akala mo lang wala! Anong ibig mong sabihin? Sa isang iglap hukom, nakita ko si Catalina na malakas na tumama sa malaking puno. Sumugod agad sa kanya si Tanya at paulit-ulit siyang sinampal. Nanlaki ang mga mata ko dahil unti-unting namamatay ang mga halaman. Napatingin ako kay Romano at ibinigay sa kanya ang kutsilyo. Tapusin na natin to! Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, Romano. Pero... Tanya! Bitiwan mo siya! Ha! Nandito pala kayo! Hindi ako mawawala sa paningin mo. Hindi hanggat makamit ko ang hustisya para sa anak ko at sa lahat ng ginawa mo. Ang lakas ang loob niyong kalabanin ako, ha? Wag! Lourdes! Hayaan mo ako at ang kapatid ko! Tumigil ka! Inihagis niya si Catalina sa malayo. Napayukom ako at inihanda ang sarili ko. Inilabas ko ang buntot ng pagi at agad siyang nilatigo. Napahiyaw siya sa sakit at napaluhod. Natamaan ko ang kanyang mga paa. Nanlilisik ang kanyang mga matang tumingin sa akin. Hindi ako nagpadala sa takot, hukom. Nilatigo ko ulit siya ng ilang beses hanggang sa mapahiga siya. Walang iya ka! Ang hindi mo alam, isa akong albularyo. Alam ko kung paano kayo kalabanin. Hindi! Malakas ako! Hindi ako natatalo ng basta latigo na yan! Humanda ka, Tanya. Hindi ba't sinabi mong kailangan ka mamatay para iligtas ang kapatid ko? Masaya akong gagawin yan! Lourdes, wag! Hindi ka papatay, ha? Kung mamamatay man ako, Tanya, sisiguruhin ko munang hindi ka na kinakain ng kadiliman. Mas gugustuhin kong mamatay ngayon kesa mangyari ang sinasabi mo, Catalina! Catalina, bakit mo pa siya pinanghahawakan? Kung mawawala siya, makukuha mo ang mutsang dapat sa'yo at babalikan sigla ng mga halaman. Sinabi ko na sa'yo ang rason, Lourdes. Hindi ako susuko sa kapatid ko. Umiling ako at nanggigigil na itinaas ulit ang latigo. Sumigaw si Catalina pero hindi ko siya pinakinggan. Ilang hampas pa ang pinakawalan ko bago may naramdaman akong hawak sa braso ko. Gulat akong tumingin sa likod ko at nakita ko si Romano. Walang emosyon ng kanyang mga mata. Sinubukan kong kunin ang kamay ko sa kanya pero hindi niya ako binibitawan. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Romano! Hindi. Makakatakas siya! Ate, hindi ito ang paraan! Aswang siya! Kinokontrol ka pa din niya! Munti ka na nga niyang patayin, di ba? Gumising ka, Romano!
Alam ko ate, alam ko. Pero may alam ako na hindi mo alam. Ano bang kahibangan nito? Bakit mo to ginagawa? Bakit mo pinatakas si Tanya? Hindi ko ito ginagawa dahil nabihag niya ang puso ko. Kundi dahil alam kong nadadala ka lang ng emosyon mo. Anong nadadala? Hindi ka pa din naniniwala? Siya ang pumatay sa anak ko. May anak ako, Romano. Alam ko! Nakita ko ang mga damit ng pamangkin ko. Nakita ko ang litratong tinago mo sa kwarto mo. Alam ko. Alam mo? Pero bakit? Bakit hindi mo ko tinulungan na patayin siya? Dahil hindi siya ang pumatay sa anak mo. Anong ibig mong sabihin? Hukom, magsasalita na sana si Romano nang marinig namin ang pagbagsak ng katawan ni Catalina. Mabilis na tumakbo papalapit si Romano sa kanya at binuhat siya. Kahit na puno ng tanong ang isip ko, mas inuna ko munang tulungan ng diwata. Mabilis kaming bumalik ng kubo. Mabuti na lang at hindi nakalayuan ang kubo ko. Habang nasa daan hukom, pinunit ko ang damit ko at nilagay sa malaking sugat niya sa tagiliran. Mabuti na lang, hindi na sumunod sa amin si Tanya. Kumuha ka ng maligamgam na tubig. Kumuha ka rin ng maraming tuwalya. Sige. Eto ate, ako nang bahala sa sugat niya sa paa. Sige, kailangan kong pigilan ang dumadaloy na dugo sa tagiliran niya. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ako. Masyado nang mahina ang katawan niya. Mukhang hindi siya aabot. Gagawin natin ang lahat ate. Kailangan siya ng kapaligiran natin. Huwag ka mag-alala. Sinabi ko lang na may posibilidad pero hindi ko yun hahayaan. Maraming salamat ate. May dapat akong malaman mamaya. Sasabihin ko sa iyo lahat kapag matapos natin ito. Sa wakas, tumigil na ang pagdaloy ng dugo pero maraming nawala sa kanyang dugo. Kailangan niya muna magpahinga. Ayos na din yung sugat niya sa kanyang paa. Teka, kanyang mga sugat. Humihilom. Ibig sabihin, Hindi pa huli ang lahat. Kaya pa nating ibalik sa kanyang mutya. Ate, mukhang ito na ang tamang oras para sabihin ko sa iyo ang lahat ng sinabi sa akin ni Tanya. makikinig ako. Sinabi niya sa akin na hindi siya ang pumatay sa anak mo, kundi ang ama niyang nakatakas at hindi napatay ng mga diwata. Sinubukan niyang iligtas ang anak mo pero huli na ang lahat. Napatay naman niya ang kanyang ama, pero namatay pa rin yung bata. At simula nun, sinisi niya ang sarili niya. Pinaniwala niya ang sarili niya na masama siyang aswang. At dahil sa pagsisisi niya, ginawa niya ito. Nilinlang kanya na siya ang pumatay sa anak mo dahil gusto niyang patayin mo siya. Sa tingin mo, kapani-paniwala ang sinabi mo? Siya ang nakita ko. Siya ang pumatay sa anak ko. At sa lahat ng ginawa niya, sinaktan ka niya. Nawawala siya sa sarili niya sa tuwing nakakaamoy siya ng dugo. Pero sinusubukan niya. Kaya hinayaan ko siyang saktan niya ako dahil tinutulungan ko siyang kontrolin ang halimaw sa loob niya. Hindi. Pinatay niya ang anak ko. Pagkatapos nun hukom, lumapit sa akin si Romano. Sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap ako ng kapatid ko. Marahan niyang tinapik ang likod ko habang walang tigil pa rin ang pagtulo ng luha ko. Sa ilang taong pamumuhay ko rito, hindi ko alam na ang babaeng palagi kong sinusumpa ay ang nagligtas pala sa anak ko. Bakit niya hinayaang magalit ako sa kanya? Bakit siya nagsinungaling? Dahil tulad ko ate, sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit naghihirap ang mga tao sa paligid ko. Hanggang sa punto na gusto ko silang magalit sa akin. Romano, Ate, ang totoo niyan, simula nung umalis ka sa bahay, sinisisi ko ang sarili ko. Dahil akong palaging binibigyan ng atensyon ng mga magulang natin, habang ikaw naman palaging naiiwan. Noon pa lang alam ko kung saan ang address papunta rito pero pinipigilan ako ng mga magulang natin na pumunta dito. Bantay sarado ka kay Papa. Yung papunta nga ako dito nagkausap kami ni Aling Erlinda. Siya ang nagturo sa akin ng bahay mo. Aling Erlinda? Siya ang naging kasama ko dito. Kinuwento niya sa akin lahat ng paghihirap mo, ang nangyari sa anak mo. Pero pinanatili kong ituloy ang plano ko. Pinaramdam ko sa iyo na parang ikaw ang may kasalanan, kahit ang totoo, ako. Sinisisi ko ang sarili ko. Romano, hindi.
Wala kang kasalanan. Ang mga magulang natin na nagpalaki sa atin ng ganito. Patawarin mo sana ako, ate. Hindi ko sinasadya saktan ka. Yung mga sinabi ko, hindi. Shh, hindi ako galit sa iyo. Sinisisi ko pang ang sarili ko kasi iniwan kita doon. Hindi man lang kita kinumusta o binisita. Mapatawad mo sana ang ate mo. Ang mahalaga, ate, nasabi ko din lahat to sa iyo. Akala ko mamamatay na lang ako nang hindi ko pa nasasabi lahat. Walang mamamatay. Teka, ang mga sugat mo, hindi ko pa nagagamot. Hindi naman tumalalim, ate. Sakto lang. Kahit na, akin na muna yan. Hukom, kinuha ko ang kamay niya at ginamot ang mga sugat niya. Walang nagsalita muna sa aming dalawa, pero ramdam ko na ang gaan sa pagitan naming dalawa. Hindi nagtagal, nakita naming dahan-dahang umuupo si Catalina. Ang kanyang mga sugat ay magaling na. Napatingin siya doon at sa amin. Halata sa itsura ng mukha niya na pati siya ay hindi makapaniwala. Si Tanya, binabalak niyang kumawala sa pang-aalipin ng halimaw, kaya bumabalik ang kapangyarihan ko. Matagal na niya yung gustong gawin. Sa wakas, may lakas na siya ng loob. Tutulong kami, hindi para maghiganti kundi para itigil ang pamamahala ng halimaw sa ating baryo. Maraming salamat sa inyo, sa pagtitiwala niyo. Patawarin mo sana ako, aming diwata, sa lahat ng nagawa ko. Naiintindihan kita, Lourdes. Wala kang kasalanan kaya huwag ka manghingi ng tawad. Halika na, kailangan nating maghanda sa paglusob. Nararamdaman ko ang presensya niya. May bolo ako rito, pwede kong gamitin. Sigurado ka? Mahina pa ang katawan mo at marami ka pang sugat. Oo, ate, huwag kang mag-alala. At ginagawa ko to dahil gusto kong kahit ngayon lang, mailigtas ko ang malapit sa puso ko. Akin na ang bolo mo. Eto po. Huy, yung bolo, umiilaw matapos mo hawakan. Ang galing ah. Magiging matibay ang bolong yan katulad ng bato. Makakahiwa din niya ng mga halimaw. Maraming salamat, aming diwata. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo sa pagtulong niyo sa akin. Ngumiti ako at tumango. Sabay-sabay kaming umalis sa kubo. Ngunit hindi tulad noong nakarang araw, walang bigat sa puso ko. Dahil hapon na kami naglakbay, ang sinag ng araw ay naging ilaw namin sa pagpasok ng gubat. Habang naglalakad kami, panay ang pagmamasid ko sa paligid. Habang pumapasok kami sa gubat, unti-unti nang dumilim. Buksan mo tong gasera, Romano. Mag-iingat ka sa nilalakaran mo. Hindi na sila lalayo. Nararamdaman ko ang presensya ni Tanya. Etong isa pang gasera, ate. Gamitin niyo din to. Kailangan niyong humiwalay sa akin. Alam ko nga kung unang lulusubin ni Tanya dahil ako ang susi para mas lumakas ang halimaw. Pero baka patayin ka agad nila. May tiwala ako kay Tanya. Magtago tayo dito, ate. Kapag kailangan na niya ng tulong, saka tayo lumabas. Sige. Hindi ka pa rin ba nagtitiwala kay Tanya? Aswang siya. At sabi mo pa, nawawalan siya ng kontrol. Tama, ate. Pero gagawin niya ang lahat para makontrol ang sarili niya, wag lang masaktan ang kapatid niya. Pagkasabi nun, Hukom, tinapik niya ako sa balikat at pinatay namin ang gasera. Nagmasid-masid kami sa paligid. Nilibot ko ang paningin ko nang biglang may marinig kaming kaluskos. Sa may hindi kalayuan, may nakita kaming isang bulto ng nilalang na nakaluhod. Si Tanya, sinasagawa na niya ang ritual para pumunta dito ang halimaw. Ang buwan, napakalaki nito at napakaliwanag. Ito ang sinasabi niyang oras na hinihintay niya. Tanya, tigilan mo na yung ginagawa mo! Ha? Nandito ka ulit? Hindi pa ba sapat ang pagtataboy ko sa'yo, ha? O gusto mo pang patayin kita na manahimik ka na, ha? Hindi. Alam kong hindi ka masama, Tanya. Hindi pa uli ang lahat. Ihinto mo tong ginagawa mo. Ihinto? Umabot na ako sa puntong ito kung saan ang salitang paghinto ay imposible. Alam mo bang buong buhay ko gusto kitang kamuhian? Gusto kitang makitang naghihirap. Pero sa tuwing nagkikita tayo, hindi ko magawa. Dahil mahal mo ko. Kapatid mo ko, Tanya.
Hindi kita kapatid, Catalina. Aswang ako at isa kang diwata. Kaya nga ako kinulong ng ating ama't ina, di ba? Kasi hindi ako nababagay sa mundo nyo. May mamamatay tao ako mga magulang. Hindi, nagkakamali ka, Tanya. Hindi dahil doon kaya ka kinulong. Tigilan mo na nga ang pagsisinungaling, Catalina. Hindi ako magbabago dahil lang sa sinasabi mo. Kaya naiinis ako sa iyo kasi palagi ka nagiging bida at ako ang kontrabida. Tanya, makinig ka. Ako ang pakinggan mo, Catalina. Kung ayaw mo mamatay, lumayo ka sa akin. Hindi, Tanya. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa kamay mo kesa sa may mangyaring masama sa'yo. Sinabi mo yan! Hukom, nanlaki ang mata ko nang tumayo si Tanya at sinugod si Catalina. Kinalmot at sinuntok niya ang kanyang kapatid. Nahiilagan ni Catalina ang ibang pagsugod ni Tanya, pero sa huli siya pa rin ang talo. Napatingin ako kung nasaan ang mutya. Nagkatinginan kami ni Romano. Sinenyasan ko siyang tulungan si Catalina habang ako ang kukuha ng mutya. Mabilis akong tumakbo papunta sa mutya. Malapit ko na itong makuha nang biglang may matulis na bagay na tumurok sa kamay ko. Napahiyaw ako sa sakit. Tumulo ang dugo ko sa kinalalagyan ng mutya at iba pang mga kakaibang dahon na kasama nito. Pagtulo ng aking dugo, Hukom, may naramdaman akong kakaiba. Panganib. Maraming salamat sa inyo. Papalapit na ang halimaw! Hindi! Ate, lumayo ka dyan! Lumalamig ang paligid. Lumalakas ang hangin. Ano nangyayari? Lourdes, kunin mo ang mutya! Sa tingin mo kung kukuhanin mo ang mutya, magbabago ang lahat? Hindi! Kapag nandito na ang halimaw, Wala na kayong magagawa. Tanya, gumising ka! Huwag kang magpalamon sa kadiliman! Alam kong hindi ikaw yan! Di ba kunento mo sa akin na hindi mo to gusto? Na nawawalan ka lang ng kontrol? manahimik ka! Wala na yon. Ito na ang totoong ako! Hindi! Hindi ka tulad ng mga magulang mo, Tanya. Hindi ka nananakit ng tao. Kaya nga niligtas mo ang anak ng kapatid ko, di ba? Kaya nga hindi mo ako pinatay. Ang sabi ko, tumahimik ka! Romano! Tanya! Nasaan ang Tanya na kilala ko? Hukom, kahit nanghihina na ako, napatakbo ako kay Romano. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan dahil sinaksak siya ni Tanya gamit ang bolo. Hindi ko ininda ang sakit ng nakatusok na kahoy sa aking kamay. Kinuha ko yun at pilit na tinabunan ang dugo sa tiyan niyang walang tigil sa pagdaloy. Nanginginig ang buong katawan ko. Biglang nakarinig kami ng atungal ng isang halimaw. Ang bawat paglakad nito ay parang kulog sa aming pandinig. Hawakan mo lang ang kanyang sugat. Kukunin ko ang mutya. Romano, hindi. Hindi, huwag ka matutulog. Ate, yung sugat mo sa kamay. Bakit sugat ko ang iniintindi mo? Ikaw ang nasa bingit ng kamatayan ngayon. Patawarin mo ko, ate. Sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Huwag kang pamamatay ngayon, ha? Iligtas mo ang sarili mo. Pumunta ka sa bayan. Ano ba sinasabi mo? Mabubuhay ka rin. Ate, makinig ka muna. Alam mo bang kaya kita pinasasama sa akin sa bayan? Hindi dahil sa kayamanan na naiwan ng mga magulang natin, kundi dahil gusto ko mamuhay ka sa bayan kung saan mas ligtas at mas may taong makakatulong agad sa iyo kung kailangan mo. Hindi tulad sa baryong to. Romano, sabay tayo. Hindi lang ako. Gagawin ko ang lahat ng yan. Lumaban ka lang. Hindi ko na kaya, ate. Hindi, Romano. Tanya, hindi mo to kasalanan. Wala kang kasalanan. Hukom, dahan-dahang pumikit si Romano. Napahagulhul ako kasabay ng paglapit ni Catalina, dala ang mutya. Mabilis niyang iniligay yun sa sugat ni Romano pero walang nangyari. Sa gilid, naaninag ko ang paglapit ni Tanya. Gusto kong magalit pero pinilit kong kontrolin ang sarili ko.
Nang dumapo na sa kamay ni Catalina ang mutya, naging masigla na ulit ang mga halaman at bumalik na ang liwanag sa kanyang katawan. Romano, hindi ko sinasadya. Hanggang sa pagkamatay niya, hindi ka pa din niya sinisi. Patawarin mo ako. Ayoko mangyari ang lahat ng ito. Sinubukan kontrolin ang sarili ko pero hindi, may pag-asa pa. Alam kong makapangyarihan ang mutya. Catalina, makakaya bang mailigtas ang buhay niya? Ha? Oo, mabuti na lang at mabilis ako nakarating bago siya mawalan ng buhay. Talaga? Hindi mamamatay si Romano? Tama. Maraming salamat. Hindi ko kayang pati siya mawala. Ang halimaw, nararamdaman ko nagmamasid siya. Kailangan natin yung patayin hanggang hindi pa tuluyang sumusugod sa atin. Catalina, ako nang bahala sa halimaw. Ako ang may gawa nito. Ako ang tatapos. Tanya, masyadong malakas ang halimaw para kalabanin mo mag-isa. Ate Catalina, hayaan mo akong gawin naman ang tama. Dali niyo ang katawan ni Romano sa ligtas na lugar. Sige na. Hindi. Pagbayaran mo muna lahat ng kasalanan mo. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ito na nga ang ginagawa ko eh. Kailangan mong mabuhay at harapin ang hirap sa mundong ito bilang kabayaran sa ginawa mo sa kapatid ko. Catalina, tutulong ako. Maaari bang dalhin mo muna si Romano sa kubo? Babalik ako. Hindi ako magtatagal. Hihintayin ka namin. Tumango si Catalina at hinawakan ng kamay ni Romano. Sa isang iglap, kasabay ng malakas na hangin, nawala sa paningin namin si Catalina. Tumingin sa akin si Tanya. Ang kanyang nakakatakot na anyo ay hindi na nagpanginig ng kalamnan ko. Napabuntong hininga ko at tumingin sa paligid. Para tuluyang lumakas ang halimaw, kailangan niya ng taong iaalay sa kanya. Kung hindi niya yun magagawa hanggang umaga, maglalaho na siya na parang walang nangyari. Ang sinasabi mo ba, kailangan ko lang magtago para hindi niya makain, ha, Tanya? Hindi ganun kadali. Dahil ngayon, magsisimula na siyang sumugod. Kung ayaw mo naman pala nito, bakit mo tinuloy, Tanya? Bakit kailangan pang umabot sa ganito, ha? May mga bagay na hindi natin nalalaman na mali na pala kung hindi tayo sinasampal. Nawawalan ako palagi ng kontrol at hindi ko inaasahan na magagawa ko lahat ng ito eh. Sinakripisyo ni Romano pati ang buhay niya sa'yo. Kaya patunayan mo sa akin na dapat ka talagang tulungan. Hindi ako karapat-dapat na mabuhay sa totoo lang. Si Romano, hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob niya sa akin nung una niya ako nakita. Hindi ko siya kinuha. Siya ang sumunod sa akin. At nung una niya ako nakita na maging aswang, nawalan siya ng malay kaya tinali ko siya sa puno kung sakaling magising siya at mataranta. Sakto naman na dumating kayo. Buong buhay ko, pinaniwala mo kung ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ganon din yun, Lourdes. Kadugo ko pa din ang pumatay sa anak mo. Yumuko ka, Lourdes! Dahil sa sigaw ni Tanya, napayuko ako. Gulat akong napatingin sa matutulis na kahoy na muntik nang tumama sa katawan ko. Tumingin ako kay Tanya na lumundag. Mas naging pula ang kanyang mata. Lumingon ako sa halimaw. Nanlaki ang mata ko nang makitang isa itong malaking aswang. May pakpak ito at may matutulis na kuko. Ang dila nito'y napakahaba. Inilabas ko naman kaagad ang aking latigo. Kukunin na sana ako ng aswang nang tamaan siya ng latigo kaya lumipad siya palayo. Ayos ka lang ba, ha? Oo, natatablan din sila ng buntot ng pagi. Napakasakit talaga ng latigong yan. Mabuti na lang, yan ang dala mo. Mukhang papalapit ulit ang halimaw sa atin. Doon ka magtago, ako na bahala. Pagkasabi niya nun hukom, tinulak niya ako palayo saka sumugod sa halimaw. Sinubukan niyang tamaan ito ng maraming matutulis na kahoy pero hindi pa rin ito naghihina. Humigpit ang hawak ko sa latigo. Nasaan ka na, Catalina? Tanya! Huwag kang lalapit! Ako na bahala dito! Umalis ka na! Sige na! Pero, ikaw ang gusto niyang mabihag, Lourdes! Kung makain ka niya, mas magiging malakas siya! Kaya umalis ka na! Sige na! Babalik ako, Tanya! Hahanapin ko si Catalina!
Agad akong tumakbo nang makita kong lumipad papalapit sa akin ng halimaw. Agad naman ito hinila ni Tanya pabalik kaya hindi ako nito nahabol. Tumakbo ako ng mabilis habang nananalangin na makita ko si Catalina. Napaupo ako hukom nang bigla kong marinig ang malakas na hiyaw ni Tanya. Napatingin ako sa likod at nakita kong mula sa malayo may dalagang nakalutang sa ere. May nakatusok sa katawan niyang mahabang kahoy. Hindi. Tanya, nasaan ka na, Catalina? Ang kapatid ko! Tanya! Catalina, si Tanya, kailangan niya ng tulong mo! Hindi na ako pinagtuunan ng pansin ni Catalina. Sumugod siya sa halimaw ng walang takot. Nakita ko kung paano siya lumutang sa ere habang sunod-sunod na nagpalabas siya ng iba't ibang uri ng halaman na matinik. Lahat ay ibinabato niya sa halimaw. Nanginig ang katawan ko. Nagdadalawang isip ako kung babalik ba ako para tulungan si Tanya o ililigtas ko ang sarili ko. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago tumakbo papalapit kay Tanya. Bakit ka ba bumalik? Hindi ba sinabi ko sa'yo, umalis ka na, ha? Hindi ko kayang iwanan kayo dito nang walang ginagawa. Ang halimaw, sa oras na mapasa kamay ka niya, mamamatay ka! Catalina, sa likod mo! Dalhin mo si Tanya palayo dito! Wag! Kayo ang umalis dito! Pagkatapos nun hukom ay tumayo ako. Mahigpit kong hinawakan ng latigo bago pinatama ito sa halimaw. Humiyaw ito. Gamit ang buong lakas ko, paulit-ulit kong hinampas ng latigo yun, pero hindi ko namalayan na sa likod ko ang kanyang mahahabang kamay ay nakaabang. Lourdes! Hindi! Ate, tulungan mo si Lourdes! Kapag makain siya ng aswang, hindi na natin mapipigilan ang lahat! Bumabaon ako kanya sa likod ko! Bitawan mo siya! Isang malakas na puwersa ang nagpabitaw sa pagkakahawak ng halimaw sa akin. Tumama ang likod ko sa matigas na damo kaya napaubo ako ng dugo. Lumapit sa akin si Tanya. Napatingin ako sa langit. Nakita ko ang unti-unting pagsikat ng araw. Napatingin na ako kay Tanya. Naramdaman ko ang marahan niyang pagyugyug sa aking katawan. Nang sumikat ang araw, tumama ang liwanag nito sa katawan ng halimaw. Nakita ko ang unti-unting pagkasunog ng katawan nito hanggang sa maging abo. Ang kapatid ko. Maayos na ang kaligayan niya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Marami na ding nawalang dugo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako mamamatay, no? Hindi ngayon ang tamang oras para sugutin mo ko ng ganyan, Tanya. Masaya ako nagkasundo na kayo. Huwag ka muna magsalita, Lourdes. Gagaling ka. Huwag kang mag-alala. Naramdaman ko ang pagkirot ng sugat ko, hukom. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. May naririnig akong ingay mula kina Catalina at Tanya pero hindi nagtagal na wala ang kanyang boses kasabay ng pagkawala din ng aking malay. Pagkatapos nun, hukom, nagising ako sa isang silid na kulay puti ang buong paligid. Minulat ko ng maayos ang mata ko at hindi nga ako nagkamali. Nasa loob ako ng isang ospital. Ate! Ay, sa wakas gising ka na. Nasa ospital ako? Oo, dinala kita rito para dito ka na magpahinga habang wala ka pang malay. Alam mo bang isang linggo kang hindi nagising? Si Catalina. Aray. Huwag ka munang malikot. Hindi pa tuluyang gumagaling yung sugat mo. Nandoon sila sa baryo. Sinabi sa akin ni Catalina na babalik na siya sa mundo nila. Si Tanya. Matapos ang nangyari, hindi na natin ulit siya nakita. Sana nasa maayos siyang kalagayan. Kailangan kong bumalik sa baryo. Bakit naman ate? Hindi pa magaling yung sugat mo. Kailangan kong bisitahin ang anak ko. Ngayon ang araw ng kanyang pagkamatay. Ngayon? Teka lang ate ha. Kakusapin ko lang yung doktor.
nawala man si Tanya. Parang alam ko kung nasan siya ngayon. Ate, pwede ka daw lumabas pero hindi mo daw pwedeng pwersahin yung sarili mo. Mag-tricycle tayo ha, mag-arkela ako. Maraming salamat, Romano. Tumango siya at inalalayan ako palabas ng silid. Nagbihis muna ako bago tuluyang umalis ng ospital. Habang nasa daan, hindi ko mapigilang mapatingin kay Romano. Naalala kong meron siyang sugat sa kanyang tiyan. Tinapi ko siya kaya napalingon siya sa akin. Ang sugat mo, magaling na ba? Ikaw talaga. Oo naman, maayos-ayos na. Hindi ko nga naramdaman na may tumusok sa tiyan ko eh. Mabuti na lang tinulungan tayo ng diwata. Manong, baka nagtataka ka ha. Totoong may diwata, hindi lang sabi-sabi. Totoo naman ah. Alam mo ba ang pinagaling niya saksak sa tiyan ko? Ay, teka Manong, dito muna tayo huminto. Anong ginagawa natin dito? Kasi sinabi mong araw ngayon ng pagkamatay ng pamangkin ko. Bibili lang ako ng bulaklak. Maraming salamat, Romano. Siyempre naman. Sandali lang ha. Bibili lang ako. Hindi ako magtatagal. Dahil sa sinabi niya hukom, lihim akong napangiti. Hindi ko inaasahan na ang kapatid kong matagal ko nang hindi nakakasama ay may ganito palang ugali. Hindi nagtagal, lumabas na siya, dala ang 2 palumpon ng puting kalachuchi. Binigay niya sa akin ang isa at nagsimula na ulit umandar ang tricycle. Ate, may mga gusto ba yung pamangkin ko? Tulad ng kulay, pagkain? Sa kulay, ang palagi niyang gusto pula, katulad ng mga kumot at unan niya. At tulad mo, paborito niya ang adobo. Alam mo bang kapag kaarawan niya, gusto niya palagi ng adobo kahit walang cake? Pareho pala kaming gusto ng maalat. Pero alam ko naman talaga masarap ka magluto eh. Sus, ng bola ka pa. Kaya mo na maglutong mag-isa. Uy, iba pa rin naman kapag luto mo. Uy ate, paglutuan mo ako ha. Pag-iisipan ko. Oh, malapit na pala tayo. Dito na lang kami, Manong. Tara, alalayan kita. Manong, ito po yung bayad namin. Salamat po ha. O ate, himaw ka sa braso ko. Salamat. Grabe, ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Kasi dati, lanta na yung mga dahon sa puno. Ngayon, berdeng-berde na ulit. Yan ay dahil bumalik na ang sigla ng kapangyarihan ni Catalina. Yun nga, masaya ako na ayos ng lahat. Dito tayo. Dito ko nilibing ang anak ko. Ate, hindi ko pa pala natatanong. Ano bang pangalan niya? Samantha. Napakagandang pangalan. Tulad niya. Tama ka. Ang ganda nga ng pangalan. Hello Samantha. Itong bulaklak para sa'yo. Uy Samantha, sorry ngayon ko lang kasi nalaman na pula pala yung paborito mong kulay. Kaya kulay puting bulaklak ang nabili ko. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod kong punta rito, rosas naman ang dadalin ko. At magdadala din ako ng adobo. Kung nandito pa siya, siguro magkakasundo kayo agad. Pareho kayong makulit eh. Ay, narinig mo ba yun Samantha? Makulit ka raw? Alam kong maraming beses ko na itong nasabi pero salamat, Romano. Lumingon siya sa akin at tinapik ako sa balikat. Dahan-dahan kong nilagay ang bulaklak sa puntod ng anak ko. Maliit lang ito at ang tanging palatandaan ay ang malaking puno at ang maliit na umpok ng lupa. Umupo ako at hinimas ang lupa na para bang hinahawakan ko si Samantha. Biglang lumabig ang paligid. May naramdaman akong munting haplos sa aking muka. Kusang pumatak ang luha ko. Samantha, anak ko. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Maglaro ka sa kahit anong oras na gusto mo. Malaya ka na. Tanya? Tanya? Anong ibig mong sabihin? Sana ayos lang na pumunta ako dito. Kung sakaling ayaw nyo, pwede akong... alam kong pupunta ka dito, huwag kang umalis. Salamat, Lourdes ha. May bulaklak din akong dala para sa kanya. Tanya, baka hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo sa pagligtas mo sa anak ko. Maraming salamat. Hindi, Lourdes. Hindi ko nga siya nailigtas eh.
Pero ikaw ang nagbigay ng hustisya sa pagkamatay niya. Wala kang kasalanan. Pero pamilya ko may gawa nun sa anak mo. Pamilya mo pero hindi ikaw. Magkaiba yun, Tanya. Pareho nang sa amin ni Romano, ang mga magulang namin, ibang-iba sa amin. Magkaduguman kami, iba pa din kami sa kanila. Tulad mo, mabait ka at kahit masakit, ginawa mo ang tama. Salamat Akala ko hindi niyo na ako mapapatawad. Ikaw ang nagligtas sa amin. Huwag mo masyadong gawing kontrabida ang sarili mo. Tulad pa din ng una nating pagkikita. Ganyan pa din ang ugali mo. Siyempre naman, nung una pa lang nating pag-uusap, alam kong may mabuting puso ka. Kahit paanong nalaman kong aswang ka. Hukom, mas lalong lumawak ang ngiti ni Tanya. Tumingin siya sa puntod ni Samantha. Inilagay niya ang bulaklak doon. Pinagmasdan ko siya. Wala na ang kanyang mga sugat. Maayos na din ang kanyang kalagayan. Napalingon ako kay Romano na tumabi sa kanya. Tanya, bakit ka umalis? Bakit bigla kang nawala? Dahil hindi ko kayang harapin kayo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pinapunta ko dito ang halimaw at muntik na kayong mamatay. Pati na din ang kapatid ko. Nawawalan ka lang kasi ng kontrol noon. Ako pa din yun. Kagustuhan ko pa din yun. Tanya. Kaya umalis ako. Ayoko magpakita sa inyo dahil baka may gawin ulit ako. Baka masaktan ko lang kayo. Tingnan mo ngayon, Tanya. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sinasaktan mo ba kami? Pumunta ka sa puntod ng anak ko nang hingi ng tawad. Hindi pa ba yan sapat para panindigan naming hindi ka masama? Tanya, tama sila. Gulat kaming napalingon nang marinig namin ang boses ni Catalina. Wala siyang sinayang na oras. Agad siyang lumapit kay Tanya at niyakap ang kapatid niya. Niyakap naman pabalik ni Tanya si Catalina at sa mga oras na yon, ramdam ko ang kapayapaan sa pagitan nila. Alam kong lalabas ka din sa pinagtataguan mo, Tanya. Ate Catalina, patawarin mo ko. Nadala ako ng kasamaan ko kaya kinuha ko ang mutya sa'yo at... Shh! Hindi mo na kailangang isipin yan. Tapos na yun. Ang ngayon ang mas mahalaga. Alam mo bang hinahanap ka ng ating ama't ina? Ha? Hindi sila galit sa akin? Anak ka nila. Alam nila ang pagkukulang nila sa'yo. Pero hindi ko kayo kadugo. Isa akong aswang. Tanya, hindi ka aswang. Anak ka ng magulang natin at kapatid kita. Kahit na sinaktan kita? Kahit na ginawa mo ang lahat ng yun sa akin, mahal na mahal kita, aking kapatid, at pinangako kong ibabalik kita sa mundo natin. Palagi kang may puwang doon. Maraming salamat, Ate Catalina. Patawarin mo sana ako sa mga ginawa ko, Alam ni Lourdes na kahit pa man sinasaktan mo ko, hindi ako nagalit sa'yo. Hindi mo na kailangang manghingi ng tawad. Hukom, niyakap ulit ni Tanya ang kanyang kapatid. Masaya kaming lahat doon na nakatayo, katabi ang puntod ng aking anak. Sa mga oras na ito, wala akong naramdamang sakit, kahit sa mga sugat ko. Ang tanging nasa puso ko lang ay saya. Lumipas ang 3 taon, nasa harapan na ako ng entablado. Masayang nakatingin kay Romano na nakasuot ng itim na toga at may hawak na diploma. Sa 3 taong pagpapatuloy niya sa pag-aaral, nakita ko talaga kung gaano niya kagusto ang kanyang kurso. Hindi naging problema sa amin ang pera sa pagpapaaral sa kanya dahil sa mga ari-arian na iniwan ng aming mga magulang. Nagpatayo na din si Romano ng sariling bahay at ako naman ang nakatira sa bahay namin dati. Sa wakas, natupad mo na din ang pangarap mo maging isang nurse, Romano. Ate! Para sa ito! Congratulations! Pwede ka na mag-asawa. Kung makahanap ako ng babaeng masarap din magluto ng adobo katulad mo. Uy ate, punta ulit tayo sa baryo. Bibisitahin ko si Samantha. Si Samantha ba talaga, ha?
Siyempre, pati na din siya.